Magandang araw sa iyo. Para sa pag-uusapan natin ngayon, may hawak tayong mga sipe mula sa isang sulating teolohikal na medyo mind-bending. Ang misyon natin, subukan nating unawain ang isang napakalaking ideya, ang pagkumpleto ng sangnilikha. At hindi lang ito tungkol sa Big Bang o kung paano nagsimula ang lahat, ang tinutumbok nito ay kung paano ito matatapos at magiging perpekto. At dito papasok ang isang konsepto na talagang nakakagulat. Paano kung ang mismong may lalang, para makumpleto yung obra maestra niya, ay kailangang maging isang nilalang, parang isang pintor na tumalon papasok sa sarili niyang painting? Sige, simulan na nating himayin ito. Okay, para maintindihan natin yung buong kwento, kailangan muna nating itayo yung pundasyon. Paano ba inilalarawan ng mga source na ito ang Diyos kumpara sa ating realidad? Kasi parang yun yung pinakaunang balakid sa pag-unawa, yung scale, di ba? Tama ka dyan. Sinasabi sa teksto na kailangan natin, i-reset ang pag-isip natin tungkol sa kung ano ang Diyos. Ayon dito, siya ang lumikha ng panahon at kalawakan, yung tinatawag nating space-time, pero hindi siya saklaw nito. Para mas madaling isipin, para sa kanya, sabay-sabay na nangyayari ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nakikita niya ang buong timeline mula simula hanggang dulo in one single moment. Wow! So, parang kung tayo ay mga tauhan sa isang napakahabang nobela, Oo, eksakto. siya yung manunulat na hawak yung libro, nakikita niya ang unang pahina, ang gitna at ang huling salita ng sabay-sabay. Tayo, binabasa natin ito ng paisa-isang pahina. Eksakto. Magandang analogy yan. At dinidiin pa ng teksto kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Sinasabi na sa paningin niya, ang buong universo, lahat ng bilyon-bilyon galaxy, Lahat yun. lahat, pati na ang kalangitan ng mga anghel, ay mas maliit pa raw sa isang atom. Grabe. Halos balewala, isang tuldok lang sa kanyang pag-iiral. Taka, mas maliit sa isang atom. Grabe. At may nabanggit din dito tungkol sa di pag-iral o non-existence. Paano yun pinapaliwanag? Dito lalong nagiging abstract. Sinasabi na ang Diyos ay mas dakila pa sa non-existence. Lahat ng bagay, mayroon man o wala, ay umiiral sa loob niya. Ibig sabihin, kahit ang konsepto ng kawalan o nothingness ay nasa loob pa rin ng kanyang walang hanggang pag-iiral. Okay. Kaya't ang ating realidad na nakakakulong sa loob ng space-time ay hindi kailanman kayang lubusang maunawaan ng kanyang kalikasan. Dito ako medyo natigilan. Kung ang Diyos ay ganun kalayo at kadakila na yung buong universe natin ay parang alikabok lang sa Kanya, ba't niya papasuking ang dula natin at magiging isa sa mga tauhan? Parang yung author sa analogy natin na biglang pumasok sa sarili niyang libro para lang mamatay para sa mga character niya. Anong lohika ang inilalatag ng source para dyan? Yan mismo ang sentral na argumento ng teksto. Hindi raw ito isang biglaang desisyon. Ito ang kanyang itinakdang plano mula pa sa simula para makumpleto ang paglikha. Ang ikalawang persona ng Diyos ay sadyang pumasok sa space-time at naging isang nilalang, para sa tatlong magkakaugnay na dahilan. Una, para manahin ang panahon at kalawakan bilang isang nilalang din. Okay. Pangalawa, para alisin ang kasalanan mula sa sanglilikha. At pangatlo, at ito marahil ang pinakakomplikado, para gawing perpekto ang malayang kalooban o free will ng mga anghel at tao. Sandali, yung ikatlong rason na binanggit mo, ang pagiging perpekto ng malayang kalooban, yan ang medyo mahirap isipin. Paano ba nagiging perpekto ang isang bagay na likas na malaya? Hindi ba't parang magkasalungat yun? Kung perpekto na, may choice pa ba? Napakagandang tanong yan. Ang paliwanag ng teksto ay hindi ito pag-alis ng kalayaan. Sa halip, ito ay ang pag-angat ng kalayaan sa pinakamataas nitong antas. Ang pagiging perpekto ng malayang kalooban ay nangyayari kapag ang mga nilalang, Parehong anghel na tao. o pareho, kapag nakita at naunawaan nila ng lubos ang sakripisyong pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Dahil sa pagkaunawang iyon, ang natural na tugon nila ay ang kusang loob na pagmamahal pabalik sa Diyos at sa kapwa. So, hindi inalis yung freedom, pero binago yung dahilan kung bakit ka pumipili. Parang yung motivation mo nagiging purong pag-ibig na lang. Eksakto.
Kapag ang pag-ibig la ang nagiging pundasyon ng kalooban ng isang nilalang, nawawala na raw ang mismong posibilidad na sila ay magkasala pa. Ah, okay. Hindi dahil bawal o may parusa, kundi dahil ang paggawa ng masama ay nagiging ganap na salungat sa kanilang bagong kalikasan. Ang pagpili sa mabuti ay hindi na isang obligasyon, kundi isang kagalakan. Doon, nagiging perpekto ang free will kapag malaya mo nang pinipili ang pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. Okay, gets ko na. So kung pag-ibig ang susi at kailangan itong ma-demonstrate sa pinaka-ultimate na paraan para ma-trigger yung perfection ng free will, dito na ba papasok yung krus? Parang lahat ng malalaking konseptong to, sa krus pala lahat nagtatagpo. Tumpak, ayon sa material na ito, ang krus ang nagsisilbing focal point ng buong kasaysayan ng space-time. Ito ang kaganapan kung saan napatunayan at naganap ang lahat ng layunin. Sinasabi dito na sa pamamagitan ng krus, una, napatunayan ang perpektong balanse ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Pangalawa, dito na-trigger yung proseso ng pagiging perpekto ng malayang kalooban. No mga nilalang? Oo. Pangatlo, dito natukoy ang kahatulan sa kasalanan. At pang-apat at pinakamahalaga, dito na kumpleto ang paglikha sa isang foundational na paraan. Wait, balikan natin yung sinabi mo kanina na napakaliit at halos walang halaga ng universe sa paningin ng Diyos. Paano yun nagkukonekta sa krus? Parang ang layo ng dalawang ideya. Naawa ba siya sa kaliitan natin? Dito papasok ang isa sa mga pinaka-fascinating na ideya sa teksto. Hindi raw ito dahil sa awa lang. Ang argumento ay dahil ang panahon at kalawakan ay napakawalang halaga sa kanyang paningin. Hindi ito maaaring mapabilang sa kanyang pag-ibig sa sarili nitong katayuan. Parang napakaliit nito para maging bahagi ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Isipin mo, parang isang blankong canvas na walang halaga sa isang gallery. Okay, so paano ito nagkaroon ng halaga? Sa pamamagitan ng pagdanas mismo ng Diyos ng matinding pagdurusa at pagbuhos ng kanyang dugo sa krus. Sa loob ng space-time. Oo, sa loob ng space-time. Dahil sa aktong yon, ang sangnilikha, yung ating canvas, ay biglang pumasok sa pag-ibig ng Diyos. Ang sakripisyo niya ang nagangat sa halaga ng buong universo mula sa pagiging mas maliit sa isang atom tungo sa pagiging isang bagay na may walang hanggang halaga. Grabe yun. Noong tao ng mismong pintor ay nagbuhos ng sarili niyang dugo sa canvas, bigla itong naging priceless. Ang pagdurusa ng Diyos sa loob ng kanyang nilikha ang nagbigay dignidad at kabuluhan dito. Grabe yung konsepto na yan. So, nabigyan ng halaga ang sangnilikha. Pero may isa pang transformation na nangyari, di ba? Hindi lang sa creation, kundi sa mismong anak. Itong pagbabago mula sa pagiging bugtong na anak, patungong panganay na anak. Let's unpack that, kasi medyo technical yung dating. Mahalaga itong punto para maunawaan ang bagong relasyon ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Sinasabi sa teksto na ang ikalawang persona ng Diyos sa kanyang orihinal na kalikasan ay Diyos mismo. Hindi siya larawan ng Diyos dahil siya mismo ang orihinal na tinitingnan, walang pinagkaiba. So para maging malinaw, bago siya naging nilalang, hindi siya larawan kasi siya mismo yung original. Tama? Eksakto. Ngumit, nang siya ay naging isang nilalang, isang tao, siya ang naging perpektong larawan ng Diyos bilang isang nilalang. Ipinakita niya kung ano ang hitsura ng isang nilalang na perpektong sumasalamin sa katangian ng Diyos. Okay. At ano yung larawan na yon? Ito ay isang nilalang na nagmamahal sa Diyos ng buong puso at nagmamahal sa kapwa tulad ng sarili. Siya na perpektong sumusunod sa kanyang mga utos. Siya ang naging konkretong halimbawa, yung blueprint. At dahil may blueprint na, nagkaroon ito ng epekto sa ibang mga nilalang. Parang nagkaroon na sila ng model na pwedeng tularan. Tumpak na tumpak. Dahil ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng maging perpektong larawan ng Diyos, ang ibang mga nilalang, Parehong tao at mga anghel? oo, pareho silang dalawa ay maaari na ngayong maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulad sa kanyang halimbawa. Binuksan niya ang daan para sa adoption kumbaga at sa sandaling nagkaroon na ng ibang mga anak na sumusunod sa kanya, ang dating bugtong na anak ay nagiging panganay na anak sa gitna ng maraming kapatid. Ah, okay. Siya ang nagiging panganay na kapatid ng mga tao at ayon sa teksto, maging ng mga anghel.
So the blueprint is set. The creation has value. Ano ng endgame? Paano natin mararating yung sinasabing kompletong sangnilika mula sa puntong ito? Paano nagwo-workout yung plano hanggang sa dulo? Inilalatag ng teksto ang isang malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan para sa huling yugto. Una, kapag naging perpekto na ang malayang kalooban ng mga anghel, na ayon sa sulatin ay nangyayari dahil sa inspirasyon na dulot ng pagkabuhay ng mga martir, ay magsisimula na ang tinatawag na dakilang pagtubos or Great Atonement. Teka, bago tayo magpatuloy, nabanggit mo yung dakilang pagtubos. Para sa ating nakikinig, ano ba ang esensya niyan base sa teksto? Ito ba yung final act of cleansing o may iba pa itong kahulugan? Base sa material, ang dakilang pagtubos ay ang pinal na pag-alis ng lahat ng epekto ng kasalanan mula sa buong sangnilikha. Ah, okay. Kung ang krus ang legal na basehan ng paglilinis, ito naman yung aktwal na general cleaning ng buong universo na naghahanda dito para sa susunod na yugto. Okay, malinaw. So, pagkatapos ng general cleaning na yan, anong kasunod? Pagkatapos nito, magsisimula ang 1,000 taong kaharian o ang 1,000-year kingdom. Inilalarawan ito bilang isang espesyal na gantimpala para sa mga nagdusa para sa kanilang pananampalataya. At may isang napaka-interesanteng detalye dito, hindi raw ito mamanahin ng mga anghel. Bakit hindi? Dahil hindi sila dumanas ng pisikal na paghihirap, kamatayan at persecution na tulad ng sa tao. Ito ay isang panahon ng pamamahinga at pamumuno para sa mga nagtiis. Interesting yung detail na para lang sa mga nagdusa, yung 1,000-year kingdom. Parang may special value ang paghihirap sa buong skema na to. Okay, at pagkatapos ng 1,000 taon, tapos na ba? Hindi pa. Pagkatapos ng 1,000 taon, magkakaroon pa ng isang huling panlilinlang, isang huling pagsubok sa katapatan. Okay. Pagkatapos malampasan yan, susunod na ang hukuman sa dakilang puting trono. At kapag sinabing itatapon ang kamatayan at Hades, ano ba ang konsepto ng Hades dito? Impyerno ba to o lugar ng mga patay o isang konsepto lang? Ay inilarawan bilang ang huling hantungan o estado ng mga hiwalay sa Diyos. Sa hukuman sa dakilang puting trono, ang mismong konsepto ng kamatayan at ang Hades ay tuluyan ng aalisin. Itatapon sa lawa ng apoy. Wow! Sa puntong ito, lahat ng may kaugnayan sa kasalanan, paghihimagsik at pagkakahiwalay sa Diyos ay permanenteng lilipulin sa sangnilika. At ang final result ng lahat ng ito ay? Ang matitira na lamang ay ang mga nilalang, tao at anghel, na ang kalikasan ay nakasentro na sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Wala ng kasalanan, wala ng pagdududa, wala ng paghihimagsik. Lahat perfecto na? Dito makakamit ang tinatawag na walang hanggang kapahingahan. At kapag naabot na ang estadong iyon ng perpektong pag-ibig at pagkakaisa, ang paglikha ay opisyal ng kumpleto. Tapos na ang obra maestra. Grabe, mula sa isang Diyos na sobrang laki at layo, na para sa Kanya ay alikabok lang tayo, hanggang sa pagpasok niya sa ating maliit na realidad para magdusa, at para lang bigyan ng walang hanggang halaga ang lahat, at gawing perpeto ang kalooban ng bawat isa sa atin through love. What a story arc! Isang buong plano na sumasaklaw mula sa kawalan hanggang sa ganap na katapusan. At kung may isang mahalagang punto na dapat maiwan, ito ay ang pananaw kung saan ang mismong pagdurusa ng Diyos ay ang nag-iangat sa isang universo na sa kanyang paningin ay napakaliit at halos balewala sa simula. Oo. Ang sakripisyo niya sa loob ng space-time ang nagbigay daan para maging karapat-dapat ang sangnilikha sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Binigyan niya ng saysay at dignidad ang isang bagay na dating halos wala nito. At ito ang iiwan naming tanong para sa'yo na nag-uugat sa lahat ng ating pinag-usapan. Kung tama ang pagkakaintindi natin sa material na ito, ang mga tao at anghel parehong kailangang maging anak sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng panganay. Pero may isang espesyal na gantimpala para sa mga taong nagdusa, yung 1,000 taong kaharian, na hindi para sa mga anghel. Ang tanong na iiwan namin sa'yo ay ito. Kung ang pagiging perpekto ay nakasalalay sa pag-ibig, bakit tila binibigyan ng ganito kataas na halaga at gantimpalang ang pagdurusa sa loob ng plano ng Diyos? Ano ang sinasabi nito tungkol sa papel ng paghihirap sa pag-abot ng ating pinakakaganap na anyo?